Paano nga ba tayo magkakaroon ng kaligtasan? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Manampalataya ka lang sa Panginoon Kristo, magkakaroon ka ng kaligtasan. Tayong maborn. Paano nga ba tayo magkakaroon ng kaligtasan? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Oh my goodness. Sa lahat ng mga tao, gusto natin magkaroon ng kaligtasan. Dahil po mga kapatid na, syempre nakakatakot ang impyerno. Kahit yung perspective ng iba patungkol sa impyerno maganda, tapos sa langit, bakit? Kasi puro presidential naman daw yung gagawin. Ito yung gusto ko sabihin sa inyo, no? Kung ano man yung gagawin natin sa langit, panigurado maganda yun. Kuya Jem, kasi puro praise and worship lang naman eh. Puro praise and worship. Puro pagsamba, buong buhay mo, sambahin mo lang naman yung Diyos. So what? Anong magagawa ko? Maganda rin naman yung praise and worship. Purihin mo, sambahin mo yung Panginoon. Kung ay lang gagawin na nadiin lang. Bakit? Hindi mo masusuklian yung ginawa ng Panginoon sa Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang magagawa na lang natin, maglingkod sa Kanya, purihin siya at sambahin siya. So, ngayon, talakayin na natin kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan. Sabi ng Acts chapter 16 verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ayon po sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Manampalataya ka lang sa Panginoong Kristo, magkakaroon ka na ng kaligtasan. So, hindi ka maliligtas ng mga religion mo o ng mga mabuti mong gawa. Muntanging ang pananampalataya mo lang sa Panginoon na siya makakapagligtas sa'yo. Ngayon, pumapalid, no? So, pag nanampalataya ka sa Panginoon Kristo mo, born again ka na. John 3:3, no one can see the kingdom of God unless they are born again. John 3:5, unless they are born of water and spirit, they cannot enter the kingdom of God. So, John 3:7, do not surprise at may say yung you must be born again. Yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo, dapat tayong maborn again. Hindi yung kung ano man po yan, mga kapatid, na ayoko nga dyan sa born again na yan kasi bakit yan, ano lang yan, dito ganyan, may impyerno ako dyan. Hindi po religion ang born again, tandaan po natin yan. Ang religion po is, hindi religion ng born again. Alam niyo po kung ano po yung born again? Ito po ay grupo ng mga taong nanampalataya sa Panginoon Kristo. Yung born again po mga kapatid, ito po yung grupo ng mga mananampalataya at ng mga tao po na born again. Ang born again po, ito po yung mga tao na bago yung buhay dahil sa kanila pananampalataya sa Diyos. Born again, it is a life changed by God, not religion. Tandaan po natin yan mga kapatid. So ngayon natalakayan natin yung patungkol sa born again, na hindi religion po ang born again. Actually, nung mga nakaraan, tinalakay na po natin yan. Ngayon, since ito ay video patungkol sa kung paano ka magkakaroon ng kaligtasan, tatanungin kita ngayon. Gusto ba magkaroon ng kaligtasan? Gusto mo? Wala, di ba? Seryoso. So, gusto mo magkaroon ng kaligtasan, sabi nga na sabi nga 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Masaya po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa ako lang panahon ay paikinggan kita, sa araw ng pagliligtas sa kaluluhan kita. Ngayon ang kaukulang panahon, ito ng araw ng pagliligtas. So wala natin ipagpabukas pa to. Huwag mo nang ipagpabukas pa to. Huwag mo nang ipagmamaya, mamaya na ako mamaya na, hindi. Ngayon na. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari mamaya. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Kaya maganda na ngayon pa lang na pinapanood mo to, magkaroon ka na ng desire na magkaroon ng kaligtasan. Gusto mo na magkaroon ng kaligtasan kasi, ulitin ko, no one knows kung ano yung mangyayari mamaya or bukas. So, ayun, kung gusto mo magkaroon ng kaligtasan, sumunod ka sa maikling panalangin ko. So, bago ka simulan yan, syempre, para, ano yun na yung mga kaibigan mo, yung kung sino man tao dyan na nasa inyo, para madamay din sila sa video na to, or para magkaroon sila ng kaligtasan. So, manalangin tayo, sumunod kayo sa maikling panalangin na to. Panginoon Jesus, salamat po dahil namatay ka para sa aking mga kasalanan. Lumalapit po ako at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin ko na ako ay makasalanan. Nagsisisi na po ako sa mga kasalanan ginawa ko at ito na po ay aking tinatalikuran. Binubuksan ko po ang aking puso at natanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay.
Simula po sa araw na ito, ikaw na po maghari sa buhay ko at kalooban mo nang masunod. Salamat po sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Amen. So kung nakasunod ka sa maikling panalangin na yon, congrats! Meron ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay na-born again na. Ikaw ay, yun nga, na-born again na at congrats dahil kasama ka na. Ikaw ay anak ng Diyos, pamilya ka na ng Diyos. Salamat po sa inyong pananood. Maraming po salamat sa inyong pananood. Sana po meron kayo ito sa nalaki na sila po. Nagkagulo-gulo ng outro ko ulit. So yun lang po mga kapatid ng Square Bagay sa inyo. Sana po meron kayo natutunan sa ating nalaki ngayon. Hanggang sa bali po magkita kita po tayo. Maraming po salamat sa inyong pananood. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Mag-ingat po kayo lahat palagi.